King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1175. Pagpigil sa Rank 3 True God. Ang panggigipit kay Zhao Feng at sa kanyang mga kasama ay agad na tumaas pagkatapos pumasok sa palasyo ang Elder na may Asher at ang Firewinged Race Quasi-Gods. Gayunpaman, batay sa mga pagsabog na tumutunog mula sa loob ng palasyo, tila mas matindi ang labanan sa loob. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Pinagsama ni Zhao Feng ang kanyang Lightning Fire Obliteration at Sacred Lightning Physical Force at pinakawalan ang isang makinang na Escarlate Gintong palad na dumurog patungo sa Golden Horn Fire Rats. Ngayon na silang tatlo na lang ang nakikitungo sa Golden Horn Fire Rats, kinailangan ni Zhao Feng na ilabas ang ilan sa kanyang tunay na kakayahan kung hindi ay hindi na makayanan ni Wei Ke at Ma Lingxi. Gayunpaman, karapat-dapat silang maging mga henyo ng Blue-Scaled Race. Sila ay napakatalino, at ang kanilang potensyal ay naisaaktibo sa laban na ito, na nagpapataas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Brother Zhao, hindi ko akalain na napakalakas mo. Gulat na sabi ni Wei Ke. Ang mga oras na kumilos si Zhao Feng noon ay napakaikli. Wala talagang makikita mula sa mga iyon, ngunit ngayong inilabas na ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, nagulat ito kay Wei Ke. Ang mga kakaibang ilaw ay kumislap sa mga mata ni Ma Lingxi. Ang lakas ni Zhao Feng ay kapantay ng pinakamalakas na quasi-god ng Blue-Scaled Race, si Lan Ye. Marahil ay maaari nga silang makakuha ng bahagi mula sa mana ng Golden Horn Fire Rat Race. Boom! Pang! Patuloy na tumunog ang mga pagsabog mula sa naglalagablab na palasyo, at ang paminsan-minsang galit na dagandong ng Golden Horn Fire Rats ay maririnig. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na iikot ang kanyang kaliwang mata at tingnan ang sitwasyon sa loob ng palasyo. Ang Golden Horn Fire Rat sa loob ay mas malaki pa sa mga daga sa labas. Napapaligiran ito ng apoy at gininto ang liwanag, at ang lakas nito ay mas dakila pa sa nakatatandang Asher. Gayunpaman, ang dalawang quasi-gods ng Firewinged Race ay hindi rin simple. Ang kanilang mga Fire Bloodline ay mas mataas kaysa sa Golden Horn Fire Rats, at sila ay maliksi at mabilis. Patuloy nilang ginagamit ang kanilang mga divine weapon para salakayin ang Golden Horn Fire Rat. Senior, kung hindi ka magmadali, mas maraming eksperto ang maaakit dito. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at malakas na sinabi. Naging malungkot ang ekspresyon ng nakatatandang nakasuot ng Asher habang nilabanan niya ang Golden Horn Fire Rat. Ang swerte nila ay kalokohan lang. Kakapasok lang nila sa palasyo, ngunit ang Golden Horn Fire Rat ay ganap na nakatanggap ng mana. Gayunpaman, sila ang gumawa ng mungkahing ito, kaya kailangan nilang tapusin ang nakakatakot na Golden Horn Fire Rat na ito kahit na nanginginig ang kanilang mga anit. Kayong dalawa ay parehong quasi-god prodigy ng Firewinged Race. Dapat ay mayroon kang isang uri ng nakatagong card, tama ba? Ang matanda sa Asher ay nagtanong sa mga kababalaghan mula sa Firewinged Race. Isa sa mga quasi-gods mula sa Firewinged Race ay nakaramdam ng kawalan ng magawa at handa na gamitin ang isa sa kanyang mga nakatagong card. Ang quasi-god ng Firewinged Race na ito ay naglabas ng isang abnormal na malakas na divine power sa kanyang divine weapon, at ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban ay nagsimulang makapinsala sa Golden Horn Fire Rat. Pagkatapos ay ginamit ng dalawa pa ang pagkakataong ito para pilitin ang Golden Horn Fire Rat sa isang mahinang posisyon, na nagbigay dito ng matinding pinsala. Boom! Ang Golden Horn Fire Rat ay lumabas ng palasyo na may matinding pinsala. Hindi ito tumakas o inatake si Zhao Feng at ang mga kasama. Sa halip, umagos ito sa lava sa paligid ng palasyo. Ang temperatura ng lava na ito ay hindi masyadong mataas, ngunit naglalaman ito ng kakaibang bloodline power. Nang makita iyon, napagtanto ni Zhao Feng na ang lava ay isa ring mahalagang uri ng mapagkukunan. Dumating ang Elder sa Asher at ang mga kabataan ng Firewinged Race sa tabi ni Zhao Feng at ng kanyang mga kasama at tinulungan silang talunin ang Golden Horn Fire Rats. Ito ang nakuha namin. Maaari kang pumili ng isang bahagi nito. Inilabas ng matanda ang isang interspatial na singsing. Akala ko tatakas lang kayong tatlo dala ang mga kayamanan. Sabi ni Zhao Feng na may malalim na ngiti. Sa totoo lang, walang intensyon ang elder na nakasuot ng Asher robe na tulungan si Zhao Feng at ang kanyang kasama pagkatapos niyang lumabas,
ngunit narinig niya ang kanilang sinabi at nagpa siya na tulungan si Zhao Feng at ang mga kasama na malutas ang panganib. Si Zhao Feng at ang Antents ng kanyang mga kasama ay pumasok sa interspatial ring. Mayroong maraming mahalagang mga mapagkukunan at pamamaraan. Malinaw na hindi naniniwala sina Wei Ke at Ma Lingxi na ito na ang lahat, ngunit nang makitang walang sinabi si Zhao Feng, wala rin silang sinabi. Sa bagay, napakarami na ng mga kayamanan. Gaano kakalakas loob na nakawin ang mga kayamanan ng Golden Horn Fire Rat Race? Hindi kita bibitawan. Ang higanteng Golden Horn Fire Rat ay umungal sa loob ng lava. Hindi maganda, gumaling na ang mga sugat ng bastard na iyon. Takbo. Inalis ng matanda ang interspatial ring at lumipad patungo sa labasan. Umalis din si Zhao Feng at ang kanyang mga kasama ng walang pag-aalinlangan. Whoosh! Whoosh! Si Zhao Feng, ang elder sa Asher, at ang iba pa ay tumalon mula sa kuweba, ngunit ang mga ekspresyon ni na Ma Lingxi at Wei Ke ay kapansin-pansing nagbago habang nakatingin sila sa harapan. Hu Cheng, walang hiyang bastos. Direktang nagmura si Ma Lingxi. Ang matanda sa Asher at iba pa ay tumingin sa grupo ng mga tao mula sa Blue-Scaled Race sa harap niya na may maingat na ekspresyon. Lingxi, agad akong naghanap ng reinforcements pagkatapos kong tumakas para bumalik at iligtas ka. Agad na nagsimulang magpaliwanag si Hu Cheng, ngunit ang kanyang ekspresyon ay walang anumang palatandaan ng anumang uri ng pag-aalala. Sa tatlong katabi niya, isa ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Hu Sang, isang quasi-god prodigy ng Blue-Scaled Race. Ang dalawa pa ay mga eksperto sa Blue-Scaled Race True God. Zhao Feng, noon, wala kang ginawa kundi nakawin ang aking mga mapagkukunan. Ngayong nandito na ang kuya ko at ang mga nakatatanda sa Blue-Scaled Race, haharapin ka nila ng patas. Pinandilatan ni Hu Cheng si Zhao Feng ng may puot at mayabang. Hu Cheng, si Zhao Feng ay hindi kumuha ng anumang mapagkukunan noong kasama mo siya, ngunit nang makatagpo kami ng panganib, itinapon mo kami at tumakas ng mag-isa. Kung hindi dahil kay Zhao Feng, matagal na kaming namatay. Ngayon sinisisi mo si Zhao Feng. Galit na ipinaliwanag ni Wei Ke ang katotohanan. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Hu Sang at nagpakawala ng matinding pressure kay Wei Ke. Sinabi ni Wei Ke sa lahat ang katotohanan. Hindi kaya nawalan siya ng mukha nito. Sa gilid, ang nakatatandang Asher at ang dalawa pa ay nagpahayag ng mga ngiti. Noong una ay natakot sila sa Blue-Scaled Race na nakikipagtulungan at nakikitungo sa kanila, ngunit tila ang panloob na hidwaan sa pagitan ng Blue-Scaled Race ay hindi madaling malutas. Nangangahulugan ito na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagnanakaw ng Blue-Scaled Race sa kanilang nakuha. Higit pa rito, ang taong kinakaharap ng Blue-Scaled Race ay si Zhao Feng, na ikinatutuwang makita ng tatlo. Brat, ibigay mo ang interspatial dimension, at hahayaan kitang mabuhay. Tumingin si Hu Sang kay Zhao Feng na may nagniningas na mga mata. Malinaw nilang masasabi na may nakuha si Zhao Feng at ang lima pa pagkatapos makapasok sa kuweba. Malakas ang mga mula sa Firewinged Race, kaya hindi sila madaling harapin. Wei Ke at Ma Lingxi ay mula sa parehong lahi, kaya hindi sila maaaring magnakaw mula sa kanila. Gayunpaman, magiging madali ang pakikitungo kay Zhao Feng, na mababa ang cultivation, at wala siyang puwersa sa likod niya. Ang dalawang True God expert ng Blue-Scaled Race sa likod ni Hu Sang ay sumulong din, at isang hindi nakikitang aura ang dumurog kay Zhao Feng. Malinaw na ang katayuan ng malaking kapatid ni Hu Cheng ay kakaiba sa mga quasi-god sa Blue-Scaled Race. Ang mga True God experts ng lahi ay halatang pinoprotektahan siya, at wala silang pakialam sa sinabi ni na Ma Lingxi at Wei Ke. Ikaw. Nagsimulang manginig ang katawan ni Wei Ke. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at binigyan niya ng paumanhin na tingin si Zhao Feng. Umalis ka o tretuhin kita na parang taksil. Malamig na tiningnan ni Hu Sang si Wei Ke. Bagamat pareho silang quasi-god henyo ng Blue-Scaled Race, hindi maikukumpara sa kanya si Wei Ke. Weng. Itinaas ni Hu Sang ang kanyang kanang kamay, tinawag ang kanyang divine power, at kikilos na sana, ngunit sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang lupa. Lalong lumakas ang panginginig ng pakiramdam hanggang sa wakas, nagsimulang manginig ang buong mundo.
Naging madilim ang kalangitan nang tumaas sa hangin ang hindi mabilang na mabangis na aura ng hayop. Ito ay isang beast horde. Napatayo si Husang sa gulat habang nakatingin sa malayo dahil sa gulat. Ang mga kabataan ng Firewing Race at ang iba pang miyembro ng Blue-Scaled Race ay labis na nabigla at tumingin din sila sa nakakatakot na bilang ng mga hayop sa di kalayuan. Wala pa silang narinig na beast horde sa Wild Ancient Secret Dimension. Bagamat hindi masyadong mataas ang mga kultibasyon ng mga hayop na ito, ang kanilang bilang ay nakakatakot. Pumunta ka. Umalis ang nakatatandang Asher at ang mga mula sa Firewing Race. Brother, tara na, sabi ni Husang bago umalis kasama ang mga miyembro ng Blue-Scaled Race. Anong ginagawa mo pa dyan? Isang True God expert mula sa Blue-Scaled Race ang malamig na umungal patungo kina Wei Ke at Ma Lingxi. Brat, hahayaan kitang mabuhay ngayon. Pinandilatan ni Hu Cheng si Zhao Fang. Ang pagligtas sa kanilang sarili ang pinakamahalagang bagay. Whoosh! Hindi rin nagpaiwan si Zhao Fang at lumipad sa isang tiyak na direksyon. Walang nakakaalam na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Ang malaking beast horde na ito ay halatang binubuo ng mga alipin ni Zhao Fang. Nagtago sila malapit kay Zhao Fang at nakikinig sa kanyang mga utos. Ang grupong iyon mula sa lahi ng Firewing. Nakatuon ang mga mata ni Zhao Fang sa grupo ng Elder na nakasuot ng Asher at hinabol sila. Ang beast horde ay biglang nagbago ng direksyon at nagsimulang lumipat patungo sa grupo ng Firewing Race. Whoosh! Weng! Si Zhao Fang ay naging isang malabong gininto ang guhit ng liwanag na tumalsik sa langit at lupa. Ang kanyang bilis ay mas malaki kaysa sa nakaasol na nakasuot na Elder, at ito ang Ancient Dream Realm, kung saan siya ay mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Hindi nagtagal ay naabutan niya ang grupo ng Firewing Race. Zhao Fang. Ang nakatatandang Asher ay may nagulat na ekspresyon habang nakatingin sa lalaking gininto ang buhok sa kanyang harapan. Ito ay hindi kapanipaniwala na ang isang peak na Mystic Light Realm ay maaaring abutin sila. Hindi maganda, papunta sa direksyon natin ang Beast Horde. Sa sandaling ito, isa sa mga quasi-gods mula sa Firewing Race ay bumulalas. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng tatlo. Paanong biglang mag-iba ang direksyon ng Beast Horde patungo sa kanila maliban kung ito ay kinokontrol ng isang tao? Sa pag-iisip hanggang dito, ang mga ekspresyon ng tatlo ay naging gulat habang nakatingin sila kay Zhao Fang, at isang malamig na sensasyon ang nagsimulang maglakbay pataas mula sa kanilang mga paa. Wala kang pupuntahan. Ang hintuturo ni Zhao Fang ay naglabas ng surge ng sinaunang bloodline na divine power. Kasabay nito, pinalibutan ito ng nakakatakot na puwersa ng lightning fire obliteration. Halatang hindi na may tatago ni Zhao Fang ang kanyang lakas kung gusto niyang patayin sila. Earth-destroying finger. Isang bagyo ng walang limitasyong iskarlate gintong kidlat ang bumaril. Para itong poste ng langit na tumulak pasulong. Ang dalawang quasi-gods ng Firewing Race ay matinding nasugatan ni Zhao Fang sa isang daliri lamang. Tumingin sila kay Zhao Fang nang hindi makapaniwala. Paano siya naging malakas? Boom! Weng! Dumagundong ang kidlat sa paligid ng katawan ng nakaasol na nakasuot na Elder habang nalagpasan niya ang pag-atake ni Zhao Fang, at nanatili siyang hindi nasaktan. Hindi ko alam kung paano mo nagawang alipinin ang napakaraming sinaunang lahi, ngunit sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ako sa pamamagitan lamang ng iyong napakaraming peak stage na Mystic Light Realm cultivation? Bagamat nabigla ang nakaasol na Elder sa husay ni Zhao Fang, napakalinaw ng kanyang isip. Habang ang Beast Horde ay nakakatakot, ang bilis nito ay hindi kasing bilis ng sa kanya. Ang lahat ay malulutas hanggat pinatay niya si Zhao Fang. Hamang thunder, flash of lightning. Ikanaway ng matanda na may kulay asol ang kanyang mga palad sa hangin. Ang kidlat sa langit at lupa ay agad na naging isang mapanglon na hayop na sumusugod kay Zhao Fang. God Eye Duplication. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang habang ang isang panaginip na liwanag ay sumilay sa kanyang mata. Boom! Isang magulong kidlat na hayop ang tumalon mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Paano ito posible? Iyan ang aking hamang thunder, flash of lightning. Nanginginig ang isip ng matanda na nakasuot ng Asher habang nakatingin sa dalawang nakakatakot na pag-alon ng kidlat sa isa't isa. King of Gods, Kabanata 1176. Pangkalahatang pagtaas ng lakas.
Kumalas at pumutok ang kidlat sa langit at lupa. Sa gilid, ang dalawang quasi-gods mula sa Firewing race ay tumingin din sa eksenang ito sa gulat. Si Zhao Fang, na nasa peak stage pa lang ng Mystic Light Realm, ay nagawang gamitin ang ultimate move ng isang rank 3 True God. Sa partikular, ang Hamong Thunder, Flash of Lightning ay ang pamamaraan ng nakaasol na matanda. Paano ito malalaman ni Zhao Fang? Boom! 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 Nagsimulang palapit ng palapit ang kawan ng mga hayop. Ang nakakatakot na alon ng Beast Aura ay naging sanhi ng panginginig ng dalawang kabataang Firewing race, at sila ay hindi na makahinga. Bastos ka! Ang nakaasol na nakasuot na Elder ay nagpakita ng isang nakamamatay na ekspresyon at nagpakawalan ng isang abnormal na malakas na pag-atake. Bagamat hindi niya naiintindihan ang nangyari, ang pagliligtas sa kanyang buhay ang pinakamahalagang bagay ngayon. Kailangan niyang patayin si Zhao Fang o lampasan siya ng mabilis hanggat maaari. Ding! Ding! Si Zhao Fang ay hindi nang ahas na maging maangas kapag nahaharap sa counterattack ng isang rank 3 True God. Isang itim na kalasag ang lumitaw sa kanyang kamay habang ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay kumikislap sa kanyang kaliwang mata. Boom! Pang! Ginamit ni Zhao Fang ang Ancient God Seal na hugis kalasag upang harangan ang pag-atake ng nakaasol na nakasuot na Elder. Kasabay nito, ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang gumawa ng isang eye bloodline technique, na agad na bumaril patungo sa nakatatanda sa Asher. Boom! Bam! Isang bola ng God Tribulation Lightning na apoy ang sumabog sa mukha ng matanda na nakasuot ng Asher. Arg! Sigaw ng matanda na Asher. Pakiramdam niya ay parang 10,000 kidlat ang bumaril sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay mas gugustuhin niyang mamatay. Ding! Ding! Ang itim na kalasag sa kamay ni Zhao Fang ay agad na naging isang mahabang itim na espada. Pagkatapos ay pinaikot niya ang Lightning Fire Obliteration at pinunasan ang matanda na Asher. Pang! Ang nakatatandang Asher ay agad na nagising mula sa sakit at ginamit ang kanyang divine power upang magpakawalan ng isa pang kidlat na bumangga kay Zhao Fang. Boom! Isang gininto ang pagsabog ng apoy ng kidlat ang bumaril patungo sa matanda na Asher mula sa pagsabog. Malinaw na minamaliit ng Elder sa Asher ang kapangyarihan ng pag-atake ni Zhao Fang. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit ang nakaasol na matanda. Hindi niya akalain na ang pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Fang ay napakalakas na maaari itong masaktan. Si Zhao Fang ay mayroon ding divine weapon na nagiging kalasag o espada. Ito ang dahilan kung bakit ang nakatatanda ang siyang dehado kapag nakipag-away kay Zhao Fang. Maaari kang mamatay sa kapayapaan pagkatapos pilitin akong gamitin ang aking ultimate move. Ang mga mata ng matanda na nakasuot ng Asher ay naging matalas ng Dom Alloy ang tuloy-tuloy na magulong divine power mula sa kanyang katawan. Lightning Howl. Ang matanda sa Asher ay pumalakpak sa kanyang mga kamay at inipon ang lahat ng kapangyarihan ng kidlat hanggang sa ito ay bumuo ng isang nakakatakot na halimaw ng kidlat. Woo! Isang nakakabinging alulong ang umalangaw mula sa kidlat na halimaw. Ang alulong ay tila katulad ng isang dragon o isang tigre, at ito ay lumundag sa bawat direksyon. Napakalakas. Pinagsama niya ang kapangyarihan ng kidlat sa isang tunog na pag-atake. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang inatake ng hindi nakikitang alon ng kidlat ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang kanyang panlaban sa kidlat ay malakas, kung hindi, ang pag-akyat ng kidlat na ito ay pumasok sa kanyang katawan at gumawa ng ilang malubhang pinsala. Gayunpaman, ang dalawang prodigy ng Firewing race ay hindi naging maganda. Nagsimulang mag-freeze ang kanilang mga bloodline dahil sa lakas ng dagandong na ito. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay bahagyang nasugatan. Patayin. Ikan-away ng nakaasol na Elder ang kanyang kamay, at ang nakakatakot na halimaw na kidlat ay nagpakawala ng pagsabog ng agad itong dumating bago si Zhao Fang at tumama ng walang limitasyong kidlat. Sobrang bilis. Nanikip ang puso ni Zhao Fang nang ang itim na mahabang espada ay naging isang itim na kalasag. Kasabay nito, isang panaginip na liwanag ang sumilay sa kanyang kaliwang mata. Ang gintong liwanag ay kumislap at nakalok sa pinakahuling pamamaraan ng Lightning Howl. Mahirap para sa akin na harangan ito kahit na may Ancient God Seal. Natigilan si Zhao Fang. Ang Ancient God Seal ay talagang isang malakas na divine weapon,
ngunit ang kanyang paglilinang ay napakababa para magamit ang buong kapangyarihan nito. Hahaha. Kapag namatay ka, hindi na makokontrol ang mga hayop, at magiging akin ang lahat ng kayamanan mo. Pulang-pula ang mukha ng matanda, pero tumawa ito ng malakas. Bagamat ang paglipat na ito ay gumamit ng maraming enerhiya, natitiyak niyang walang sino mang mababa sa antas ng isang rank 3 True God ang makaliligtas. Kapag namatay si Zhao Fang, malulutas ang panganib ng Beast Horde, at makukuha niya ang lahat ng kayamanan ni Zhao Fang, tulad ng divine weapon na maaaring magbago ng hugis. Malinaw na masasabi ng nakatatandang Asher na ang sandata na ito ay hindi normal. Weng! Boom! Napaatras si Zhao Fang ng ilang dosenang hakbang ng nakakatakot na kidlat, at ang lakas ng kidlat ay nagsimulang umatake kay Zhao Fang mula sa bawat direksyon. Ang Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay napakalakas, at hinaranggan nito ang karamihan sa pinsala. Nagawa mong harangan ito. Mamatay ka na. Ang matanda sa Asher ay huminto saglit bago nagpakita ng masamang ekspresyon. Ang kanyang figure ay kumislap at lumapit mula sa gilid habang ang isang kidlat ay tumama patungo kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, nagsimulang umikot at umikot ang dugo ni Zhao Fang. Halos hindi na niya napigilan ang lightning howl. Nagiging desperado na ang sitwasyon. Ang matanda ay may malamig na ngiti sa kanyang masamang mukha, at tumingin siya kay Zhao Fang na parang nakatingin sa isang patay na tao. Masyado kang naging masaya. Pinatatag ni Zhao Fang ang kanyang sarili habang sinusuportahan ng kanyang dalawang kamay ang Ancient God Seal. Isang malamig na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha nang biglang naglabas ang kanyang kaliwang mata ng nakakatakot na kidlat. Woo! Isang nakakatakot na kidlat na halimaw na ang alulong ay yumanig sa kalangitan. Ano? Ito ang aking lightning howl. Agad na pumuti ang mukha ng matanda, at napuno siya ng takot. Arg! Sinubukan ng Elder ang lahat ng kanyang makakaya na harangin ang pag-atake habang nagsimulang palibutan siya ng Beast Horde, ngunit ang karamihan sa kapangyarihan ng Lightning Howl ay dumapo pa rin sa kanya. Napailing ang nakaasol na matanda, at nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Siya ay nasugatan ng husto. Ang masama pa, ang mga halimaw ay nakapaligid na sa kanya. Dumampi sa langit ang mga aura ng mabangis na hayop. Tulad ng inaasahan, gumagana ito. Nagpakita si Zhao Fang ng isang masayang ekspresyon. Nagawa niyang i-duplicate ang atake ng kalaban, ngunit walang mapapala rito kung gagamitin lang niya ito laban sa atake ng kalaban. Sa makatuwid, kinopya ni Zhao Fang ang pag-atake ng Elder ngunit hindi ito pinakawalan hanggang ngayon, nag-counterattack lamang sa tamang sandali. Gayunpaman, ang pagdoble sa pag-atake ng matanda ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay malabo, at malamang na hindi na ito makaduplicate ng anumang pag-atake sa ngayon. Zhao Fang, ano ang gusto mo? Ang nakatatandang Asher ay may nakamamatay at nakakalason na ekspresyon habang nakatingin kay Zhao Fang, na dahan-daang lumalapit. Senior, tulungan mo kami. Sa gilid, tumunog ang nagdaldal na boses ng dalawang Firewing Race Prodigy. Binigyan sila ni Zhao Fang ng walang emosyong sulyap sa kanila, at sa isang pag-iisip lang, ilang dosenang hayop ang tumalon. Umalangaw-ngaw ang iyak nang magsimulang kumalat ang amoy ng dugo. Bumalik sa normal ang langit at lupa pagkaraan ng ilang sandali. Anong gusto mo? Gusto mo bang makita ko lang yon? Ang matanda sa Asher ay may napakapangit na ekspresyon. Ibigay ang iyong interspatial na dimensyon, at baka hayaan kitang mabuhay. Ang malamig na boses ay nagpalamig sa puso ng nakaasol na matanda. Hindi niya akalain na ang isang junior sa peak stages ng Mystic Light Realm ay banta sa kanya ng ganito. Kasabay nito, hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang kinuha ni Zhao Fang ang kanyang interspatial dimension pagkatapos siyang patayin. Talaga bang nagpaplano si Zhao Fang na pakawalan siya? Ang Elder na naka-Asher ay hindi naniniwala, ngunit ang tanging magagawa niya ngayon ay kumilos sa paraang gusto ni Zhao Fang. Pagkatapos lamang ay magkakaroon ng kaunting pagkakataon ng pag-asa. Ang nakatatandang Asher ay naglabas ng isang pilak na pulse arrows nang hindi sinasadya, ngunit sa sandaling ito, ilang dosenang mga hayop na dalubhasa sa pag-atake ng kaluluwa at mga ilusyon ang sumalakay sa nakatatanda sa Asher. Gaze of the God Eye. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang sobrang mahinang kaliwang mata, at isang ipinagbabawal,
hindi mapaglabanan na puwersa ang tumakip sa kaluluwa ng matanda. Ang talagang gusto niya ay ang lakas ng labanan ng nakasuot na asol na elder. Gayunpaman, kung lalabas lang si Zhao Feng at sinabing gusto niyang alipinin ang matanda ng direkta sa kanyang mukha, tiyak na tatanggi ang huli at baka piliin pa niyang magpakamatay sa halip. Hindi maganda. Malubhang nasugatan ang nakatatandang Asher. Lumaban siya saglit bago sinipsip ni Zhao Feng ang kanyang kaluluwa. Sa tuktok ng isang bundok, naglabas si Zhao Feng ng pilak na pulse ares at inilagay ang kanyang kamalayan sa loob. Nagulat si Zhao Feng sa kanyang nakita. Matanda, nakuha mo ang gayong kayamanan sa palasyo ng apoy. Naglabas si Zhao Feng ng ilang pambihirang bagay. Ang una ay isang hugis toro na gintong nagninangas na sungay. Ito ay malinaw na gininto ang sungay ng isang golden horn fire rat, ngunit ang kapangyarihan ng metal at apoy na nasa loob nito ay abnormal na malakas. Ito ay malinaw na ang lakas ng golden horn fire rat na ito ay napakahusay. Ang pangalawa ay isang mahalagang mapagkukunan na tinatawag na golden sunblood flame flower. Ang damo mismo ay maliwanag na ginto at pula, at ito ay nagliliwanag ng mahinang init. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan para sa mga nagal-inang ng daw ng metal. Bukod sa pagtaas ng estado ng pag-iral ng isang tao, maaari din itong mabilis na mabawi ang mga pinsala ng isang tao, at nakatulong din ito sa isang tao na maunawaan ang mga layunin ng metal at apoy. Ang ikatlong bagay ay isang uri ng kakaibang apoy mula sa isang tiyak na sinaunang lahi. Nagbigay ito ng malamlam at malamig na aura. Hihihi. Kung gusto sila ni Master, pwede mong kunin lahat. Bahagyang nahihiyang sabi ng matanda sa Asher. Whoosh! Kinuha ni Zhao Feng ang kakaibang sinaunang apoy sa pilak na pulse ares bago ito ihagis sa Misty Spatial World. Mabilis na makabawi sa lakas ng isang rank 2 True God. Nagpadala si Zhao Feng ng mensahe sa Black Destruction Serpent Dragon sa loob ng Misty Spatial World. Bagamat maraming hayop si Zhao Feng, karamihan sa kanila ay hindi masyadong malakas. Ang mga eksperto na pumasok sa dimensyong ito ay dahan-daang magsasama-sama sa takdang panahon, at imposibleng matalo sila ni Zhao Feng ng mag-isa. Kaya, kailangan niya ng napakalakas na mga kampan. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay isang magandang pagpipilian para doon. Ang kailangan lang gawin ni Zhao Feng ay ipagpatuloy ang pagbibigay dito ng mahalagang mapagkukunan, at dahan-dahan nitong mababawi ang orihinal nitong lakas. Si Zhao Wan ay naging demigod. Gumalaw ang layunin ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, nililinang pa rin ni Zhao Wan ang pamana ng yelo sa teritoryo ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Nakuha ni Zhao Wan ang karamihan sa mga kayamanan sa mana, at ang kanyang lakas ay mabilis na tumaas. Ang mga inapo ng 8 Great God Eyes ay karaniwang mga kababalaghan mula sa pinakamataas na 4-star at 5-star na kapangyarihan. Magugulat ang lahat kapag lumitaw si Zhao Wan sa harap nila. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Narinig niya ito mula kay Wei Ke. Si Zhao Wan, na ngayon ay isang demigod, ay may kapangyarihang labanan ng isang normal na rank 2 True God. Kailangan ko ring dagdagan ang aking lakas. Nagpakita si Zhao Feng ng mapagpasyang tingin. Ngayong nakakuha na siya ng 2 pang metal elemental na kayamanan, maaari niyang itaas ang kanyang Metal of Wind Lightning sa mga huling yugto. Whoosh! Inilagay ni Zhao Feng ang Golden Sunblood Flame Flower at ang gintong sungay sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Malinaw na kailangan niyang kopyahin ang mga ito bago gamitin ang mga ito. Ang isa pang mapagkukunan ng paglilinang ng metal elemental ay lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Ito ay isang hanay ng mga kumikinang na gintong buto. Ang mga butong ito ay nakuha sa Divine Illusion Dimension. Ang mga buto ng isang rank 3 True God. Sa wakas ay nasabi na ni Zhao Feng ang pagtatanim ng may-ari ng buto noong nabubuhay pa ang eksperto. Weng! Agad na ipinalibot ni Zhao Feng ang 5 Elemental Wind Lightning Technique para makuha ang kapangyarihan ng metal mula sa mga gintong butong ito. Matagal nang namatay ang ekspertong ito, at ang kapangyarihan ng metal sa loob ng mga buto ay napakapayapa, kaya napakadaling masipsip ni Zhao Feng. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Ang battle power ni Zhao Feng ay mabilis na tumataas, at gayon din ang lakas ng bagong alipin na nakasuot ng Asher na Elder. Whoosh! Weng! Ang bundok na kinatatayuan ni Zhao Feng ay agad na nagpakawala ng hindi mabilang na mga kidlat.
Ang bawat kidlat ay maaaring makapinsala ng husto sa mga normal na demigod. Ho! Ang aura ng malakas na metal lightning na ito ay dahan-daang nagtago sa katawan ni Zhao Fang, at ang aura ni Zhao Fang ay naging mas malakas din. Huling yugto ng Metal of Wind Lightning. Ang aking lakas ay tumaas, at hindi ako ganoon kalayo mula sa pinakamataas na yugto ng Metal of Wind Lightning. Sumili si Joy sa mga mata ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay susubok upang maging isang demigod kapag ang kanyang Metal of Wind Lightning ay umabot sa tuktok. Sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. King of Gods, Kabanata 1177. Phoenix Forest. Hindi ako ganoon kalayo mula sa pinakamataas na yugto ng Metal of Wind Lightning. Sumili ang saya sa mga mata ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay susubok upang maging isang demigod kapag ang kanyang Metal of Wind Lightning ay umabot sa tuktok. Sa oras na iyon, ang 5 elemento ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay magsasama-sama sa isa. Matapos maging isa ang 5 elemento, hihipo si Zhao Fang sa pagka-Diyos ng mga True God, at magagawa niyang lumikha ng sarili niyang divine power. Bagamat malakas ang Lightning Fire Obliteration, limitado ang potensyal nito at hindi makahabol sa divine power. Bilang karagdagan, ngayong nakakuha na ng malalim na pag-unawa si Zhao Fang sa 5 Elemental Wind Lightning Technique, ito ay kapaki-pakinabang din sa pagpapalakas ng kanyang Little World. Sinong nandyan? Biglang napansin ni Zhao Fang ang 2 pigire na dumaan sa kanyang teritoryo. Ang 2 pigire ay biglang huminto sa ere at nagsimulang lumipad patungo sa direksyon ni Zhao Fang. Wala silang eye bloodlines. Paano nila ako makikita mula sa malayo? Nagulat si Zhao Fang. Dahil lamang sa kanyang eye bloodline at sa katotohanan na mayroon siyang pahiwatig ng kontrol sa Ancient Dream Realm kaya niya nakikita ang 2 ito sa malayo. Whoosh! Gamit ang kanyang kaliwang kamay, inalis ni Zhao Fang ang mga buto na hindi tao. Whoosh! Whoosh! Hindi nagtagal ay dumating ang 2 sa harap ni Zhao Fang. Hindi na kailangang itago. Ilabas ang inilagay mo sa interspatial na dimensyon. Ang isa sa kanila ay isang kabataang nakaputi na may bastos na ekspresyon, at ngumisi siya nang makita si Zhao Fang. Binigyan siya ng kanyang mga ninuno ng isang tool bago siya pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension na mahinang nakadarama ng mga kayamanan o mapagkukunan na naglalaman ng malakas na kapangyarihan. Ilang sandali ang nakalipas, naramdaman niya ang isang kayamanan sa direksyong ito, kaya lumapit siya upang tingnan at nakita si Zhao Fang. Alam niya na ang kayamanan ay nasa mga kamay ni Zhao Fang nang hindi man lang nag-iisip. Ang isa ay isang rank 2 True God Elder. Tumayo siya sa tabi ng kabataang nakaputi at masusing siniyasat si Zhao Fang. Kung sila ay nasa labas ng mundo, ang Elder na ito ay hindi mag-abala sa isang peak stage na Mystic Light Realm, ngunit pagkatapos, ito ay kakaiba na ang isang peak stage na Mystic Light Realm ay lumitaw sa Wild Ancient Secret Dimension. Nilaybot ng mga mata ni Zhao Fang ang 2. Hindi niya mahulaan kung saang lahi sila mula sa kanilang hitsura, ngunit matalas ang mga mata ng binata, at panay ang aura niya sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay malamang na mas mataas kaysa sa matanda. Ito ay sa akin. Bakit ko ito ilalabas? Si Zhao Fang ay may kalmadong ekspresyon at hindi siya natakot. Sila ay kumikilos kaya bastos kahit na nasa kanyang teritoryo. Sa sandaling kumilos sila, agad silang papatayin ni Zhao Fang. Kung ano ang gusto ko ay magiging akin. Ang kabataang nakaputi ay huminto saglit bago nagsalita sa malakas na tono. Hindi siya naglagay ng peak stage na Mystic Light Realm sa kanyang mga mata. Ang una niyang akala ay ibibigay ni Zhao Fang ang kayamanan at makiusap na sumali sa kanilang partido, ngunit sa halip, tumanggi si Zhao Fang. Nagulat ito sa kanya. Gayunpaman, kung ano ang gusto niya ay magiging kanyang alinman sa paraan. Junior, ibigay mo ang kayamanan at lumayo ka. Sa wakas ay nagsalita ang matanda na may naiinip na ekspresyon. Kahit gaano man hinala si Zhao Fang, ang elder na ito ay isang rank 2 True God, at nasa tabi niya si Young Master Hao Qing. Magagawa pa ba ng isang peak stage na Mystic Light Realm na lumaban? Kayong 2 ay nililigawan si kamatayan. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang, at sumilay sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Kasabay nito, isang hindi nakikitang pisikal na puwersa ang sumilay mula sa kanya.
Kung talagang hindi alam ng dalawang ito kung ano ang makakabuti sa kanila, hindi niya kasalanan ang pagiging walang awa. Nagsalubong ang kilay ng matanda. Ang estado ng pag-iral ni Zhao Feng ay hindi normal at ang kanyang aura ay napakalakas, kaya agad na nagpadala ng mensahe ang elder. Young Sir Hao Qing, ang taong ito ay lubhang kakaiba. Ang sobrang kakaibang taong ito ay may mahalagang kayamanan sa kanya. Ganap na hindi pinansin ni Hao Qing ang babala ng matanda. Naglakas loob si Zhao Feng na tingnan siya at sabihing nililigawan niya si kamatayan. Gagawin ni Hao Qing si Zhao Feng na sana ay patay na siya. Weng. Itinaas ni Hao Qing ang kanyang palad at hinampos ito, nagpakawala ng puyo ng tubig. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Feng habang nakataas din ang kanyang palad. Whoosh! Agad na lumitaw ang nakaasol na elder sa tabi ni Zhao Feng at pinakawalan ang puwersa ng isang rank 3 True God. Kasabay nito, ilang dosenang makapangyarihang hayop sa kanilang paligid ang naglabas ng malalakas na panggigipit. Patayin. Nang walang ibang sinasabi, ang nakaasol na nakasuot na elder ay nagpakawalan ng dalawang kidlat na halimaw na sumusugod. Rank 3 True God na alipin. Naging malungkot ang ekspresyon ni Hao Qing habang ang matanda ay nagsimulang magpanik. Hindi nila inaasahan na napakawalan Jia ni Zhao Feng na itatago niya ang kanyang alipin. Higit pa rito, lahat ng mga hayop na inalipin ni Zhao Feng ay nagtatago rin sa malapit. Weng. Upang matiyak na walang aksidente, ipinalibot ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body at sumugod ito patungo sa Hao Qing. Bago pa man makalapit si Zhao Feng, nakaramdam si Hao Qing ng matinding pressure. Napakahusay ng pisikal na lakas ng taong ito. Nagpakita si Hao Qing ng hitsura ng gulat. Napakataas ng kanyang katayuan sa kanyang pamilya, at binigyan siya ng kanyang mga ninuno ng lahat ng uri ng offensive at defensive na kasanayan bago siya dumating sa Wild Ancient Secret Dimension. Walang magiging problema para sa kanya at sa elder na makitungo sa isang rank 3 True God, ngunit ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng ay napakataas din. Bagamat si Hao Qing ay mayabang at mapagmataas, ito ay dahil sa kanyang lakas at mga nakatagong baraha. Parang wala siyang utak. Pumunta ka. Umungol si Hao Qing habang siya at ang matanda ay sabay na umatras. Patayin. Si Zhao Feng ay napuno ng layuning pumatay habang sinusundan niya ang nakaasol na matanda. Water Screen Massacre. Ikinumpas ni Hao Qing ang kanyang mga palad, at ang mga batas ng tubig at hangin sa langit at lupa ay naging isang higanteng whirlpool. Ang whirlpool ay naglalaman ng suction force na humila kay Zhao Feng at ang nakaasol na nakasuot na elder. Forbidden Illusion Lost World. Dahil may intensyon siyang pumatay, hindi itatago ni Zhao Feng ang alinman sa kanyang mga kakayahan. Gumamit agad siya ng illusion technique. Si Hao Qing at ang nakatatanda ay agad na naapektuhan ng ilusyon ni Zhao Feng, at nakatayo lang sila roon habang ang kanilang mga kaluluwa ay pumasok sa isang maulap na purple maze. Si Zhao Feng at ang nakaasol na elder na nakasuot ng asol ay sumugod sa duo matapos masira ang whirlpool. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumabas si Hao Qing mula sa ilusyon ni Zhao Feng. Siya ay basang-basa sa malamig na pawis, at tumingin siya kay Zhao Feng nang may takot. Mayroon siyang kayamanan na nagtatanggol sa kaluluwa ngunit naapektuhan pa rin ng ilusyon ni Zhao Feng. Mula dito, nakikita niya kung gaano kalakas ang mga ilusyon ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang mga hayop na nakapaligid sa kanila ay lubos ding nakapalibot sa dalawa. Tumakbo. Hindi nag-abala si Hao Qing sa matanda sa tabi niya. Kumuha siya ng jade slip at dinurog iyon. Whoosh! Ang mga batas ng tubig at hangin ay nakapalibot sa kanyang mga paa. So, si Hao Qing ay nawala sa langit at lupa sa hindi kapani-paniwalang bilis. Patayin mo muna siya. Utos ni Zhao Feng bago hinabol si Hao Qing. Weng. Isang pares ng malakristal na puting kidlat na pakpak ang namuo sa likod ni Zhao Feng. Lightning Radiance Flash. Boom! Sa isang nakakabinging pagsabog, si Zhao Feng ay naging isang kidlat at agad na kumislap ng ilang dosenang libong milya. Ang Ancient Dream Realm ay hindi masyadong napigilan si Zhao Feng, kaya ang kanyang bilis ay mas mataas kaysa sa iba. Boom! 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 Tumatakbo papalayo si Hao Qing nang makarinig siya ng pagsabog, at ang hitsura ng isang kidlat ay natakot sa kanya.
Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Hao Qing nang tingnan niya ang kanyang divine sense. Paano ito posible? Nakahabol ang brat na yan. Nasa Mystic Light Realm pa lang siya. Nagulat si Hao Qing. Kailangang malaman ng isa na ang paraan ng pagtakas na ginagamit niya ay partikular na ginawa para sa kanya ng kanyang mga ninuno. Kahit ang rank 4 True Gods ay hindi makakahabol kung hindi sila dalubhasa sa bilis. Bagaman marami siyang iba pang pamamaraan, handa sila para sa paparating na mas malalaking panganib. Ang paggamit ng mga ito kay Zhao Fang ay magiging isang basura. Nagulat din si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na hindi niya kayang abutan ang isang quasi-god sa Ancient Dream Realm noong ginamit niya ang kanyang Lightning Radiance Flash. Shua! Isang gintong busog ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Pinagsama ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng Lightning Fire Obliteration dito at naglabas ng gintong arrow patungo kay Hao Qing na may isang whoosh. Kalokohan. Ipinalibot ni Hao Qing ang mga batas ng tubig at hangin at ginalaw ang kanyang katawan, ngunit bumaril pa rin ang palaso sa kanyang balikat. Sa sandaling ito, 3 figure ang lumipad mula sa isang kagubatan sa ibaba. Ang biglaang pagkagambala ng kapangyarihan sa kalangitan ay nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na malalakas na karera. Hindi ba Hao Qing iyon? Isang gwapong binata ang nakatingin sa malayo. May humahabol talaga kay Hao Qing. Nagulat ang boses ng isang babae. Boom! 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 Tumunog ang mga pagsabog habang ang isang lalaking may gininto ang buhok na may malamig na gwapong mukha ay nakalapit kay Hao Qing sa gitna ng isang bagyo ng kidlat. Mamatay. Nagalit si Hao Qing, at isang asol na kristal na perlas ang lumitaw sa kanyang kamay. Basag. Nabasag ang kristal na perlas, at isang nakakatakot na whirlpool ng tubig at hangin ang lumitaw sa langit at lupa, na pumatay sa isang rank 3 True God. Gayunpaman, naramdaman ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang kapangyarihang ito matagal na ang nakalipas, at umatras na siya noong kinuha ni Hao Qing ang asol na kristal na perlas. Nang makitang iniiwasan ni Zhao Fang ang kanyang diskarte, hindi na nagpaiwan si Hao Qing. Sa puntong ito, halatang hindi siya magpapatuloy sa pakikipaglaban kay Zhao Fang. Tumakas siya. Si Zhao Fang ay may pangit na ekspresyon. Ang kalaban ay medyo malakas sa kanyang sarili, at mayroon siyang napakaraming nakatagong baraha. Kung gusto ni Zhao Fang na patayin si Hao Qing, kakailanganin niyang maglabas ng sarili niyang mga nakatagong card. Gayunpaman, mayroong isang grupo ng mga manunood ngayon, kaya ayaw ni Zhao Fang na gawin iyon. Si Zhao Fang ay hindi nag-abala sa 3 sa kagubatan at naghanda na umalis, ngunit ang 3 ay lumipad pataas. Ang kaibigang ito ay napakahusay. Nagawa mo pang habulin si Hao Qing. Sabi ng isang gwapong binata na may magiliw na ekspresyon. Nagtataka ako kung saang puwersa ka galing. Kahit si Hao Qing ay natatakot sa iyo. Isang babaeng nakapink na damit ang ngumiti at nagsalita sa nakakaakit na boses. Hao Qing. Sa wakas ay nalaman na ni Zhao Fang ang pangalan ng bastos na kabataang iyon. Tiyak na hindi matatakot si Hao Qing kay Zhao Fang sa one-on-one fight, ngunit alam ni Hao Qing na si Zhao Fang ay may tulong ng isang rank 3 True God at ilang dosenang nakakatakot na mga hayop, kaya hindi siya naglakasloob na manatili sa likod at lumaban kay Zhao Fang. Whoosh! Ngayon lang dumating ang nakaasol na elder at nagpadala ng mensahe kay Zhao Fang matapos tingnan ang 3 sa tabi ni Zhao Fang. Master, ang 3 ito ay mula sa Golden Armed Race. Ang Golden Armed Race ay isang makapangyarihang pag-iral sa gitna ng 4.5 bituin na puwersa, at mayroon pa silang posibilidad na maging pinakamataas na kapangyarihang 4 na bituin. Ang pangalan ko ay Yuhen, at kami ay mula sa isang puwersa na sumasalungat sa Skywater Yao Race. Bakit hindi mo kami samahan? Napatingin si Yuhen sa nakaasol na elder at nagpadala ng imbitasyon. Isang tahimik na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo sa tabi ni Yuhen. Pumanhin, pero may iba pa akong gagawin. Agad na tumanggi si Zhao Fang. Bagamat ang lakas ng lalaki at babae ay maaaring hindi kasing husay ni Hao Qing, medyo malakas sila, at ang malaking nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi nila ay isang rank 3 True God. Bakit ang isang pangkat na tulad nito ay mag-iimbita kay Zhao Fang? Dahil lang ba sa sinubukang patayin ni Zhao Fang si Hao Qing? May balak ka bang pumunta sa Phoenix Forest? Narinig ko na ang Phoenix Forest ang pangunahing target ng Skywater Yao Race.
Malumanay na sabi ng eleganteng babaeng nakapink na nakangiti. Ang Skywater Yao race na tinutukoy ng Golden Armed Race ay tumutukoy sa lahi na pinanggalingan ni Hao Qing, ngunit mas interesado si Zhao Feng sa Phoenix Forest. Kahit na si Zhao Feng ay maaaring pumasok at umalis sa lugar na ito kung kailan niya naisin, ang kanyang hanay ng paggalaw ay napakaliit pa rin. Ang iba't ibang puwersa mula sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nag-scout sa Wild Ancient Secret Dimension sa daan-daang milyong taon. Lahat sila ay may mga mapa at impormasyon tungkol sa kapalaran dito. Ang Phoenix Forest ay talagang isa sa mga sikat na lugar. Kung ganoon ang kaso, sasama ako sa iyo. Hindi tumanggi si Zhao Feng. Kung sakaling nakilala niya si Hao Qing sa Phoenix Forest, makakahanap din siya ng pagkakataon na patayin siya.